Sa isang baryo na natatabingan ng mga ulap at lihim, may isang batang lalaki na lumaki sa kakaibang uri ng pamilya, pamilyang tahimik pero palaging may tinatago. Laging may bumubulong sa paligid tuwing dadaan siya, laging may nagkakatinginan sa tuwing kasabay siya sa daan. Ang pangalan niya ay Elias. Tahimik, matanong, at may mga mata na parang laging naghahanap ng kasagutan. Simula pagkabata, alam na niyang may mali o may kakaiba, hindi lang sa pamilya niya, kundi sa buong buhay niya. Tuwing gabi, may mga tunog siyang naririnig mula sa kakahuyan sa likod ng kanilang bahay. Hindi iyon karaniwang huni ng insekto o hangin sa mga dahon. Para bang may gumagapang, may kumakain, o minsan ay may umuungol. Pero kapag tinatanong niya ang nanay niya tungkol dito, ang sagot lang ay, hayaan mo na. Huwag mo nang alamin. Doon nagsimula ang takot niya, at doon din nagsimulang mabuo ang tanong sa isip niya, sino ba talaga kami? Ang baryo nila ay payapa sa araw, pero parang may ibang mukha tuwing gabi. May mga lugar na hindi pwedeng puntahan. May mga oras na bawal lumabas. At ang pinakakinatatakutan ng lahat, ang tinatawag nilang aswang na gumagala. Kwento lang daw yon ng matatanda, sabi ng iba. Pero sa pamilya nila Elias, hindi lang ito kwento. Isa itong katotohanan na ayaw nilang pag-usapan. Sa tuwing may nawawalang hayop o may batang nagkakasakit ng biglaan, laging may malamig na tingin sa direksyon ng kanilang bahay. Lumaki si Elias sa ganitong mundo, punang hiwaga at pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot sa sarili niyang pamilya o dapat ba niya silang ipagtanggol. Ang tatay niya, isang misteryosong lalaki na bihirang magsalita. Tuwing gabi, hindi ito natutulog sa tabi nila. Laging may dahilan. Laging wala. Ang nanay naman niya, laging abala sa mga halamang hindi niya kilala, mga halamang wala sa science book nila sa eskwelahan. At ang lola niya, tahimik pero laging may hawak na buntot pagituwing gabi, na parang sinuswertehan ang paligid ng bahay nila. Isang gabi, sa edad na 12, hindi na napigilan ni Elias ang sarili. Sumilip siya sa labas ng bintana nila, kahit alam niyang bawal. Doon niya nakita ang isang anino na gumagapang sa bubong ng kapitbahay. Mabilis, parang hindi tao. May mahabang mga kuko at pulang mata. Hindi siya makagalaw. Nanigas ang katawan niya habang pinapanood ang nilalang na unti-unting naglaho sa dilim ng gabi. Kinabukasan, biglang nagkagulo sa baryo. Nawawala ang isang batang babae, ang kalaro ni Elias. Wala siyang masabi. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsalita. Pero sa gitna ng gulo, nakita niya ang nanay niya na parang walang narinig. At sa likod ng bahay nila, may mga bakas ng paa, hindi pangkaraniwan, hindi pang tao. Dito nagsimulang magbago ang lahat kay Elias. Nagsimula siyang magtanong. Nagsimula siyang maniktik. At unti-unti, isa-isang lumalabas ang mga sikreto, mga bagay na sanay hindi na niya nalaman. Mga gabing may tinatawag silang ritual. Mga pangalan na binubulong. At isang lumang kwento tungkol sa kanilang lahi, na hindi basta-basta tao. Lahi sila ng mga nilalang na matagal nang tinatago ng kasaysayan. Aswang. Pero hindi lahat ay masama. Iyon ang sinasabi ng kanyang nanay. Iyon ang paniniwala ng pamilya nila na may ibang uri ng aswang at nasa dugo na nila ito. Pero totoo nga ba? O isa lang ba itong palusot para sa mga nangyayari? Habang lumalalim ang gabi at lumalalim ang paghahanap ni Elias ng katotohanan, mas lalo rin siyang nalalapit sa panganib. Kasi minsan, ang paghahanap ng sagot ay humahantong sa mga bagay na hindi na kayang ibalik. At sa susunod na gabi, may maririnig ulit siyang yabag sa bubong. Mas mabigat. Mas mabilis. At sa pagkakataong ito alam niyang hindi na siya nananaginip. Sa susunod na bahagi ng Kilakbay, Anak N galing sa kakaibang pamilya, malalaman ni Elias ang isang lihim na babago sa buong pagkatao niya.
Kinabukasan, hindi mapakali si Elias. Hindi na siya mapakali simula pa noong gabing iyon, yung gabing narinig niya ang mga yabag sa bubong, at yung gabing hindi na niya matiyak kung ano pa ang totoo at ano ang bunga ng takot niya. Sa eskwelahan, tahimik lang siya. Pinagmamasdan lang niya ang paligid, pero ang isip niya ay wala roon. Iniisip niya ang mga narinig niya, ang mga nakita niya. Iniisip niya ang mga bakas ng paa sa likod ng bahay nila, mga bakas na tila mas malaki kaysa sa normal, at mas malalim ang marka sa lupa. Hindi yun bakas ng tao. Hindi rin bakas ng hayop. Para bang bakas ng nilalang na nasa gitna ng dalawa. Pag-uwi niya, dumaan siya sa dating daan papunta sa gubat. Hindi siya sanay na gawin to mag-isa, pero may hinihila sa kanya. Parang may tinig sa loob ng utak niya na nagsasabing kailangan niya ng malaman. Dito sa gubat na ito, tuwing hapon, palihim na pumupunta ang kanyang lola. Wala siyang sinasabi kung bakit, basta umuwi na lang ito bit-bit ang kung ano-anong dahon, sanga, at kung minsan ay garapon na may likidong kulay dugo. Dati ay hindi niya ito pinapansin. Pero ngayon, ibang klaseng kaba na ang nararamdaman niya. At sa likod ng kaba, naroon din ang galit, galit sa hindi pagsasabi ng totoo. Sa pagtatago. Habang lumalalim siya sa gubat, naririnig niya ang huni ng mga ibon, ang pagaspas ng hangin sa mga dahon. Pero sa ilalim ng lahat ng tunog na iyon, may isa pang tunog. Parang mahihinang bulong. Minsan ay hindi niya maintindihan, minsan parang pangalan niya ang tinatawag. Tumingin siya sa paligid. Wala siyang makita. Pero ramdam niya may nakamasid sa kanya. Hanggang sa makalapit siya sa isang lugar na ni minsan ay hindi pa niya napuntahan. May isang matandang puno roon, at sa paligid nito ay maraming bilog na batong inukit ng kung anong simbolo. Parang altar. Parang isang lihim na lugar. At doon niya nakita ang isang maliit na kahon, itinago sa ilalim ng ugat. Binuksan niya ito at sa loob ay may sulat. Luma na, kulay dilaw na ang papel. Nasa dugo mo ang lakas na hindi mo pa naiintindihan. Hindi ka katulad ng iba, Elias. At kapag dumating ang tamang panahon, pipili ka maging isa sa kanila o ilaban ang katotohanan. Nanginig ang kamay niya habang binabasa ito. Sino ang sumulat? Bakit parang alam ng kung sino man ang pinagdadaanan niya? At ano ang ibig sabihin ng iisa sa kanila? Tumakbo siyang pauwi, dala ang kahon, dala ang tanong, dala ang takot. Pero sa pagbukas niya ng pintuan ng bahay nila, sinalubong siya ng katahimikan. Wala ang nanay niya. Wala ang lola niya. At sa loob ng silid ng kanyang tatay, bukas ang ilaw na hindi kailanman binubuksan. Pumasok siya dahan-dahan. Hindi niya alam kung dapat ba niyang gawin ito, pero hindi na siya makapaghintay. Sa isang sulok ng kwarto, may maliit na kabinet. Pagbukas niya, bumulaga sa kanya ang mga larawan, mga lumang larawan ng mga tao sa baryo nila. Yung iba, pamilyar. Yung iba, nawala na. At sa likod ng bawat litrato, may nakasulat na petsa. Lahat ito ay mga araw bago sila nawala. Lahat ay tila may pattern. At sa pinakailalim ng tumpok ng mga litrato, isang larawan ang nagpapatigil sa kanya. Litrato niya. Si Elias. At sa likod may petsa rin. Ang petsang malapit na. 1 linggo mula ngayon. Napaatras siya, hindi alam kung anong isipin. Bakit may ganito ang tatay niya? Bakit may litrato siya roon? At ano ang ibig sabihin ng petsang iyon? Habang naguguluhan siya, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dali-dali niyang isinara ang kabinet at lumabas ng kwarto. Nandoon na ang nanay niya. May dalang basket na puno ng mga ugat at dahon. Saan ka galing? Tanong ni Elias, pilit pinapakalma ang boses. Sa gubat, sagot ng nanay, diretsyo ang tingin sa kanya. Bakit mo tinatanong? Hindi siya sumagot.
Pero naramdaman niyang alam ng nanay niya na may ginawa siyang hindi dapat. Magdamag, hindi siya nakatulog. Iniisip niya ang litrato, ang petsa, ang sulat, at ang altar sa gubat. At habang pilit niyang inaayos ang mga piraso sa isip niya, isang tanong ang hindi niya maalis, ano ang mangyayari sa petsang iyon? At bakit siya ang laman ng larawan? Hindi niya alam kung kanino pa siya dapat magtiwala. Pero ang alam lang niya, hindi na siya pwedeng magpanggap na normal ang lahat. Kasi kung totoo ang lahat ng nakita niya, ibig sabihin simulat sa pool, kasali na siya sa kwentong matagal nang isinusumpa sa baryo nila, ang kwento ng mga aswang. At ngayong alam na niya, hindi na siya basta makakatakas. Sa mga susunod na araw, may darating na pagbabago. At hindi niya alam kung kakayanin niya ito. Simula nang makita ni Elias ang sarili niyang litrato sa kwarto ng tatay niya, hindi na siya mapakali. Sa bawat patak ng oras, parang lalo siyang nilulubog sa isang lihim na hindi niya ginustong malaman. Isang linggo na lang bago ang nakasulat na petsa. Hindi niya alam kung anong mangyayari, pero alam niyang may kinalaman iyon sa pagkawala ng mga taong nakita niya sa mga lumang litrato, mga taong minsan niyang nakasama sa baryo, at ngayon ay parang binura ng tahimik na gabi. Habang patuloy siyang nagmamasid sa pamilya niya, napansin niyang mas naging maingat sila sa kilos nila. Mas maagang umuwi ang nanay niya. Hindi na rin madalas lumabas ang lola niya, at sa tuwing kausap siya ng tatay niya, may halong pagsusuri ang mga mata nito, parang tinitimbang kung handa na ba siya. Handa saan? Iyon ang tanong na patuloy na gumugulo sa kanya. Isang gabi, hindi siya nakatiis. Sinundan niya ang lola niya habang papalabas ito sa likod bahay, dala ang buntot pagi at isang sisidlang gawa sa niyog. Hindi siya nagpaalam. Tahimik siyang lumakad sa dilim, sinanay na rin ang pandinig sa bawat yabag, bawat langit-ngit ng tuyong dahon. Nakita niya ang lola niyang dumiretso sa gubat, pero sa ibang direksyon, hindi doon sa altar na nakita niya noon. Sa pagdaan ng ilang minuto, tumigil ito sa isang madilim na bahagi ng kagubatan at nagsimulang maghukay gamit ang kamay. Mula sa ilalim ng lupa, iniahon nito ang isang lalagyan na kahalintulad ng nakita niya sa altar. Binuksan niyon, at mula sa loob ay kumuha ng papel, parang sulat, at sinunog ito habang may binubulong. Paulit-ulit. Kinabukasan, may nabalita na namang nawawala. Isang matandang lalaki, na madalas umupo sa kanto ng eskinita at nagkukwento tungkol sa mga engkanto sa ilalim ng puno. Sinabi ng iba na baka naligaw lang, pero ang mga matatanda sa baryo, hindi na bago ang kutob. May gumising na naman, bulong ng isa sa mga tindera sa palengke. Baka panahon na ulit. Hindi na bago kay Elias ang ganitong usapan. Pero ngayon, hindi na lang siya nakikinig bilang tagapakinig. Parte na siya ng usapan. Parte na siya ng panganib. Habang lumalalim ang gabi-gabi, nararamdaman niyang may nagbabago sa kanya. Minsan, parang tumatalas ang pandinig niya kahit malayo ang tunog. Minsan, bigla siyang giniginaw kahit mainit ang panahon. At minsan, sa harap ng salamin, parang may ibang anyo ang mga mata niya. Hindi niya alam kung guni-guni lang, o unti-unti na siyang hinahawakan ng sumpa na kinatatakutan niya. May isang araw, lumapit sa kanya si Lando, ang pinsan niyang mas matanda sa kanya ng 3 taon. Matagal na siyang hindi kinakausap nito. Pero ngayong araw na ito, iba ang tingin ni Lando. May nararamdaman ka na rin, no? Tanong nito. Hindi sumagot si Elias. Ako rin dati. Akala ko bangungot lang. Pero hindi totoo lahat yon. At kapag dumating ang gabi ng pagpili, hindi ka na makakatakas. Dito niya nalaman ang mas malalim pang katotohanan. May mga kabataan sa kanilang angkan na sinusubok tuwing dumarating ang isang tiyak na edad. Ang mga pumapasa, nagiging bahagi ng tinatawag nilang bantay ng lahi, mga nilalang na may kakayahang mag-anyong tao, pero hindi ganap na tao. Ang mga bumibigo wala nang nakakakita sa kanila.
Ibinubunyag daw ng gabi ng pagpili kung kanino lumalapit ang dugo, kung sino ang kayang mamuhay na may taglay na lihim, o kung sino ang kailangang mawala para sa katahimikan ng lahi. Habang pinapaliwanag ito ni Lando, nakaramdam si Elias ng kaba at galit. Bakit kailangan nila itong tanggapin? Bakit parang wala siyang karapatang pumili ng ibang landas? Ngunit kahit anong tanong ang ibato niya, wala nang sagot na kayang humadlang sa bilis ng mga pangyayari. Lalong naging malakas ang mga bulong sa gabi. Lalong naging madalas ang mga pagkidlat kahit walang ulan. At isang gabi, nakita niyang muli ang nilalang na gumagapang sa bubong, pero ngayon, huminto ito. Tumingin sa kanya. At sa tingin na yon, parang may sinasabi ito, malapit na. 3 araw na lang bago ang nakatakdang petsa sa likod ng litrato. At habang lalong nabubunyag ang mga lihim, isang bagay ang siguradong alam ni Elias, hindi siya na lang basta tagapanood ng kwento ng mga aswang. Isa na siya sa kanila, at ang tanging tanong na natitira ay anong klaseng nilalang ang pipiliin niyang maging. 2 araw na lang. 2 araw bago ang petsang hindi matanggal sa isipan ni Elias. Simula noong huli silang mag-usap ni Lando, mas naging tahimik ang paligid. Pero hindi ito ang klaseng katahimikan na nakakapagpakalma. Isa itong uri ng katahimikan na parabang may hinihintay. Parang lahat ng nilalang sa baryo nila, kahit ang mga hindi nila alam ay kasali, ay sabay-sabay humihinga ng mababaw, nag-aabang ng isang gabi na matagal ng tinakda. Hindi na normal ang mga gabi. Minsan, nagigising si Elias sa mga ingay na hindi niya maipaliwanag. May kaluskos sa kisame, may mga boses sa likod ng bahay, at minsan, may mga aninong dumaraan sa ilalim ng ilaw ng post na wala namang katao-tao sa kalsada. Hindi na rin siya binibigyan ng pagkakataong lumabas ng bahay tuwing gabi. Laging may bantay si Lando, ang tatay niya, o minsan ang nanay niya mismo, na ngayon ay laging may dalang palaspas at dasal sa bulsa. Pero sa kabila ng mga pagbabantay, alam ni Elias na hindi na siya ligtas. Hindi na siya bata para sabihang, huwag mo na lang alamin. Kasi alam na niya. Nararamdaman niya. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago sa sarili niya. Minsang napaso siya sa apoy habang nagluluto, at sa halip na masunog ang balat, tila naghilom agad ito. May gabi ring nahulog siya mula sa bubungan habang sinusubukang sundan ang anino sa dilim, pero sa halip na masaktan, para lang siyang nalaglag sa kama. Hindi ito normal. At kahit gustuhin niyang itanggi, alam niyang ito na ang simula ng pagkataong pilit niyang iniiwasan. Isang gabi bago ang itinakdang petsa, kinausap siya ng tatay niya. Sa unang pagkakataon, mahaba ang usapan nila. Alam kong takot ka, sabi nito. Ako rin dati. Pero hindi lahat ng nilalang sa kwento ay masama. Hindi lahat ng aswang ay pumapatay. Ang ilan sa amin tagapagtanggol. Tinitigan lang siya ni Elias. Paano mo malalaman kung ikaw ay isa sa kanila? Tanong niya. Napalunok ang ama. Hindi mo malalaman hanggat hindi ka sinusubo. At sa sagot na yon, lalong sumikip ang dibdib ni Elias. Pagdating ng hating gabi, hindi na siya makatulog. Tumayo siya, kinuha ang sulat na natagpuan niya sa gubat, at binasa ulit. Pipili ka, maging isa sa kanila, o ilaban ang katotohanan. Pero paano kung parehong daan ay may kapalit? Paano kung alinman sa pipiliin niya, may mawawala pa rin sa kanya? Habang nakaupo siya sa dilim ng kwarto niya, biglang kumulog. Walang ulan, pero malakas ang hangin. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa di kalayuan, may liwanag mula sa gubat. Pula. Mahina, pero kumikislap. Hindi siya tinanong ng katawan niya kung ano ang gagawin. Tumakbo siya palabas. Nakita siya ng lola niya, pero hindi na siya pinigilan. Sa halip, binigyan siya nito ng maliit na bote. Ito ang huling proteksyon mo, sabi nito, sabay iwas ng tingin. Kung pipili kang labanan, ito lang ang meron ka.
Hindi na siya nagtanong pa. Tumakbo siya sa gubat habang ang liwanag ay lalong lumalakas. Pagdating niya roon, nakita niya ang altar. Nandoon ang tatay niya, si Lando, ang ilan pang kamag-anak na ngayon lang niya nakita. Lahat sila ay may bitbit na bagay, mga sinaunang gamit, mga buntot pagi, mga pulang kandila. Isa lang ang hindi niya inaasahan, ang nanay niya, nakatayo sa gitna ng bilog ng mga bato, umiiyak. Bakit siya nandoon? Tanong ni Elias, halos pasigaw. Walang sumagot. Tumingin ang tatay niya sa kanya. Ito ang gabi ng pagpili, Elias. Pero hindi lang ikaw ang sinusubok. Nanigas siya. Anong ibig mong sabihin? Isa sa inyo ang kailangang lumaban. Isa ang kailangang pumili. Kung hindi, pareho kayong mawawala. Hindi na siya makahinga. Parang lahat ng kasagutan ay dumating ng sabay-sabay, pero kasabay ng mga ito, dumating din ang matinding sakit, sakit ng panlilinlang, sakit ng pagkakagapos sa isang kapalarang hindi niya pinili. Ang nanay niyang buong buhay niyang pinagkatiwalaan, ngayon ay nakatayo sa gitna ng isang ritual. At siya, anak ng isang pamilyang hindi niya kailanman naintindihan, kailangang pumili kung susunod ba siya sa paniniwala ng lahi nila o lalaban para sa sarili niyang paniniwala. Habang umiikot ang mga tao sa paligid, sinimulan na nila ang pag-usal ng mga sinaunang salita. Bumigat ang hangin. Umangat ang mga alikabok. At sa harap niya, tumingala ang kanyang nanay, umiiyak pero matatag. Anak, patawarin mo ako, sabi nito, bago pumikit. At sa sandaling iyon, habang hawak niya ang bote ng proteksyon sa kamay niya, naramdaman ni Elias na ito na ang gabi. Ito na ang gabi ng pagpili. Ang buong paligid ay tila tumigil sa paghinga. Nakatayo si Elias sa gitna ng bilog, hawak ang maliit na bote ng proteksyon na ibinigay ng lola niya. Sa harap niya, ang kanyang ina ay patuloy na umiiyak, pero ramdam niya ang bigat sa likod ng luha nito, hindi lang takot, kundi isang bagay na mas malalim, mas personal. Sa paligid, ang mga miyembro ng pamilya niya ngayon lang niya nakitang ganito, ay may mga mata na tila wala ng ibang laman kundi paniniwala. Paniniwala sa isang sinaunang ritual, sa isang sumpa, sa isang kapalarang pilit niyang nilalabanan. Biglang may dumagundong na malakas mula sa kalangitan. Walang kidlat, pero ang hangin ay biglang nag-init, parang humahaplos ng apoy sa balat. Isang anino ang lumitaw mula sa kakahuyan, hindi tao, hindi hayop. Matangkad, payat, ang mga mata nito'y pula at kumikislap. Lahat ng naroon ay napaluhod, maliban kay Elias. Hindi niya alam kung bakit, pero sa kabila ng takot, nanatili siyang nakatayo. Tinignan siya ng nilalang, at sa loob ng isang iglap, narinig niya ang isang tinig, hindi mula sa bibig ng nilalang, kundi sa mismong utak niya. Ikaw ang huling pagpili. Pero hindi ikaw ang dapat. Hindi ka anak ng lahi. Napasinghap si Elias. Parang may bumagsak na pader sa loob niya. Lumingon siya sa tatay niya, na ngayon ay takot na takot ang mukha. Ano nang ibig niyang sabihin? Tanong ni Elias, halos pasigaw. Hindi makatingin ang ama niya. Hindi rin makagalaw ang nanay niya. Lahat ay tahimik, parang may isang katotohanang hindi dapat mabunyag. Biglang lumapit si Lando, hawak ang isang kutsilyong may kakaibang ukit. Elias, hindi mo naintindihan. Dinala ka rito hindi para piliin, kundi para palitan. Nanlaki ang mata ni Elias. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi ikaw ang dapat sumailalim sa ritual. Hindi ikaw ang anak ng angkan. Pinagpalit ka. Tumingin si Elias sa nanay niya, ngayon ay nakayuko, nanginginig. At doon pumutok ang ikalawang lihim. Hindi siya tunay na anak ng kanyang ama. Hindi siya kabilang sa lahing iyon. Ipinanganak siya sa ibang pamilya, ngunit noong sanggol pa siya, dinala siya sa pamilyang ito para isakripisyo sa tamang panahon, isang inosenteng bata na walang dugong aswang, kaya mas malinis, mas matapang, mas tatanggapin ng nilalang. Lahat ng iniisip niyang tanong,
lahat ng alingas-ngas ng puso niya sa mga taon ng kanyang buhay, biglang may sagot. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bigat ng lahat. Ang pamilya na inakala niyang sa kanya, ang mga taong minahal niya at kinatakutan, lahat pala ay bahagi ng isang kasinungalingan na ginamit siya bilang puhunan. Ang mas masakit, mismong ang nanay na nagpalaki sa kanya ang tumanggap sa kasunduan, dahil kung hindi, silang lahat daw ay mapapahamak. Habang lumalapit ang nilalang sa gitna ng bilog, lalong bumigat ang hangin. Umikot ang mga alitaptap at sa bawat galaw nito, tila lumiliit ang mundo ni Elias. Tinitigan siya ng nilalang, saka umungol sa isang boses na tila pinagsama-sama ang daan-daang huni ng mga hayop. Pumili ka, bata. Tumanggap ka o mawalan ang mundong ito ng balanse. Pero paano siya pipili kung hindi naman talaga siya kabilang? Hindi siya isa sa kanila. Hindi siya anak ng lahi. Pero siya ang ginawang susi ng lahat. Habang bumibigat ang tensyon, biglang sumigaw si Lando. Kung hindi siya, ako na lang. Pero walang tumugon. Ang nilalang ay nakatutok lang kay Elias. Sa isang sandali ng desperasyon, tumakbo si Elias palapit sa altar. Hawak niya pa rin ang bote ng proteksyon. Sa kanya naramdaman ang apoy sa katawan. Hindi apoy na literal, kundi parang pagsabog ng lakas sa loob niya, galit, takot, at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Habang papalapit siya sa gitna, biglang lumiwanag ang katawan ng nilalang, hudyat na papasok na ito sa katawan ng susunod na tagapagdala. At sa eksaktong sandaling iyon, habang umaangat ang katawan ng nanay niya mula sa lupa at lumulutang, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw na hindi niya inaasahan mula sa kanyang lola. Hindi siya ang huling anak. May mas tunay pa. May mas matinding lahi na itinago natin. Lahat ay natigilan. Lahat ng mata ay lumingon sa lola ni Elias. Tinitigan siya ng nilalang, at ang mga mata nito ay lumalim, parang humihigop ng impormasyon mula sa mismong kaluluwa ng matanda. At doon muling nagbago ang ihip ng hangin. Ang gabi ng pagpili ay hindi pala para kay Elias lang. Hindi pala siya ang sentro ng ritual na ito. May isa pang lihim na hindi pa naibubunyag, at ito ang maaaring tuluyang magwasak sa buong angkan. Tumigil ang lahat. Parang nagyelo ang oras sa gitna ng liwanag ng buwan at apoy ng mga kandilang nakapalibot sa altar. Ang nilalang na kanina'y tila handa nang pumasok sa katawan ng sinumang susunod na tagapagdala, ngayon ay tila nag-aalangan. Tinitigan nito ang matandang lola ni Elias, na ngayon ay nanginginig habang hinahawakan ang dibdib. May mas tunay pa, ulit ng matanda, halos pabulong, pero malinaw sa lahat. Siya ang itinago natin sa bundok. Ang tunay na anak ng angkan. Ang kapalit ni Elias. Nagkatinginan ang lahat. Si Lando, si Elias, ang ina niya, lahat ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ano nang ibig mong sabihin, Lola? Tanong ni Elias, nanginginig ang boses. Hindi makasagot ang matanda agad. Sa halip, tumingin ito sa kakahuyan sa likod ng altar. Nagtagal ako ng ilang dekada para itago siya. Akala ko ligtas na kami. Pero mali ako. Hindi natin matatakasan ang tawag ng dugo. At sa biglang ihip ng hangin, may lumabas sa gubat, isang batang lalaki, halos kaedad ni Elias, maputla ang balat, at tila walang emosyon sa mukha. Tahimik siyang lumapit, walang sinasabi, pero lahat ng naroon ay parang nakaramdam ng biglang lamig. Tinitigan siya ng nilalang, at saka tumawa, isang tunog na parang halakhak ng maraming nilalang ng sabay-sabay. Ito ang huli. Ang tunay. Ang orihinal. Napalunok si Elias habang tinitingnan ang batang ito na hindi niya kailanman nakita. Pero sa bawat hakbang ng bata, may kakaibang koneksyon siyang nararamdaman. Hindi nila kailangan ng salita, parang may boses sa utak niya na sinasabi, magkapatid kayo. Muling sumigaw si Lando. Hindi. Hindi siya dapat. Si Elias ang pinili.
Ngunit tumingin sa kanya ang lola. Hindi si Elias ang pinili. Siya ang ginamit natin para ilayo ang isa pa. Siya ang naging pananggalang. Pero hindi natin inaasahan na magigising ang kapangyarihan niya. Lumingon si Elias sa batang lalaki. Ako ang ginamit, sabi niya, halos hindi niya na makontrol ang emosyon. Ako ang naging panakipbutas. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, tumingin ito sa kanya at lumapit ng dahan-dahan, saka binulong, pero ikaw ang nagpigil sa dilim. Hindi mo man alam, pero ikaw ang nagbago ng daloy ng ritual. Habang lumalapit ang bata sa altar, bumigat muli ang hangin. Lahat ng kandila ay sabay-sabay na namatay. Tanging liwanag ng buwan ang natira. At sa gitna ng kadiliman, ang katawan ng bata ay unti-unting nagbago, hindi sa isang halimaw, kundi sa isang nilalang na parang pinaghalong tao at liwanag. Makinis ang balat, nangingintab, at ang mga mata nito ay kulay pilak. Ako ang orihinal, sabi nito, pero siya ang pumili. Itinuro niya si Elias. Hindi mo kailangang sumailalim sa ritual. Ang pagpili ay hindi laging tungkol sa dugo. Minsan, ang tunay na tagapagmana ay yung taong humarap sa takot, kahit hindi niya naiintindihan ang totoo. Nagkagulo ang lahat. Ang mga matatanda sa paligid ay nagsimulang mag-usal ng dasal. Si Lando ay lumapit kay Elias, nanginginig. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Akala ko sapat na ang itago ang totoo. Pero hindi na sumagot si Elias. Tumingin siya sa nilalang na ngayon ay tila nalilito. Kung ako ang pinili, ako ang pipili ng kapalaran ko, sabi ni Elias. Binuksan niya ang bote ng proteksyon at isinaboy ito sa paligid. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong bilog ng altar. Ang nilalang ay sumigaw, parang nasasaktan, at saka ito unti-unting nawala, parang usok na tinangay ng hangin. Lahat ay natahimik. Ang batang lalaki ay muling naging normal, tila walang nangyari. Tumitig siya kay Elias. Maraming salamat. Hindi ko kayang buhatin mag-isa ang sumpa. Hindi rin ako, sagot ni Elias, at sa unang pagkakataon, pareho silang ngumiti. Habang papalapit ang madaling araw, isa-isang nag-alisan ang mga kasapi ng ritual. Ang mga kandila ay muling nabuhay, pero ngayon ay may kakaibang liwanag, hindi na madilim, kundi mapayapa. Ngunit bago tuluyang matapos ang lahat, lumapit muli ang lola kay Elias. Akala natin tapos na, sabi nito, mahina. Pero ang liwanag na nakita mo kanina sa katawan mo, iyon ay hindi sa amin at hindi rin sa kanya. Napakunot no si Elias. Ibig mong sabihin, tumingin ang matanda sa silangan, kung saan unti-unting sumisikat ang araw. Ibig kong sabihin, hindi pa ito ang huli. May mas malalim pa tayong hindi pa nauunawaan. May ikalawang lahi at ikaw, Elias, ang susi sa pagkakakilanlan nila. At doon, nagsimula muli ang tanong, hindi kung sino si Elias, kundi kung anong nilalang ang totoong naghihintay sa kanyang gisingin. Habang unti-unting sumisikat ang araw, bumalot ang katahimikan sa buong lugar. Parang biglang nawala ang bigat na ilang oras nang nakasabit sa paligid. Isa-isang nagsipag-alisan ang mga matatanda, bit-bit ang mga gamit nilang ginamit sa ritual. Tahimik ang lahat, pero sa likod ng mga mata nila, halatang marami pa ring tanong. Wala nang sigawan, wala nang tensyon, pero ang mga katanungan ay hindi ganap na nawala, lalo na para kay Elias. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng altar. Hawak pa rin ang bote na ngayon ay halos wala ng laman. Malayo ang tingin niya, pero sa loob ay maraming bumabagabag. Lumingon siya sa lola niya na ngayon nakaupo sa isang malaking bato, pagod pero buhi. Totoo ba yung sinabi mo? Tanong ni Elias, mahina ang boses. Na may isa pang lahi, at may koneksyon ako sa kanila. Tumango ang matanda. Sa bawat henerasyon, may ipinanganganak na hindi bahagi ng alinmang angkan. Hindi aswang, hindi tao.
Sila ang tinatawag naming mga tagagitna, mga nilalang na hindi kasangkot sa kasaysayan ng kagat at sumpa, pero may kakayahang baguhin ang takbo ng mga ito. Akala ko noon, katang-isip lang iyon pero ikaw, Elias. Ikaw iyon. Napatingin si Elias sa kanyang mga kamay, na kanina lang ay tila may apoy sa loob. Ngayon, normal na uli ang lahat. Pero may naiwan, isang pakiramdam na hindi na siya pareho sa kung sino siya kahapon. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Tapos na ba lahat? Suminghot ang lola at tiningnan siya ng diretsyo. Ang ritual ay natapos. Ang nilalang ay napalayas. Pero ang gising na dugo, hindi basta natutulog muli. Maaaring tahimik ang mga darating na taon, pero magbabalik ang tanong. At kapag dumating ulit ang panawagan, ikaw ang una nilang hahanapin. Lumapit si Lando, tila nahimasmasan mula sa pagkagulat. Pasensya na, Elias. Lahat ng ginawa ko dahil sa takot. Takot na mawala ang angkan. Takot na maparusahan. Pero mali ako. Hindi ko nakita ang kabutihang nasa harap ko. Tinapik niya si Elias sa balikat. Hindi ka namin dapat ginamit. Pero sa huli, ikaw pa rin ang nagligtas sa amin. Hindi agad nakasagot si Elias. Marami pa siyang gustong itanong, gustong malaman. Pero sa ngayon, sapat na ang katahimikan. Tumayo siya, lumingon sa altar, at huling beses tiningnan ang lugar na iyon, na minsan ay naging sentro ng takot niya, at ngayon ay bahagi na ng kwento ng pagkatao niya. Ang batang lalaking lumitaw mula sa kabubatan, ang tunay na anak ng angkan, ay tahimik pa ring nakatayo sa tabi ng lola. Wala pa rin itong masyadong emosyon, pero tumingin ito kay Elias, at sa wakas ay nagsalita. Magkapatid man tayo sa dugo o hindi, pareho tayong may dala ng kapalaran. Hindi kita kaaway. Tumango si Elias. Hindi rin kita iiwan. Hindi natin pinili ito, pero tayo ang babago sa takbo ng kwento. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik sa normal ang paligid. Naging tahimik muli ang baryo. Ang mga usapan tungkol sa ritual ay unti-unting natabunan ng araw-araw na gawain. Pero sa puso ng ilan, lalo na ni Elias, may bakas na hindi na mabubura. Tinuloy niya ang buhay, pero bitbit ang bagong kaalaman na may lahing hindi niya alam na pinagmulan niya, at may tungkuling mas malalim pa sa naiintindihan niya. Pinili niyang huwag iwan ang baryo. Sa halip, tumulong siya sa lola sa pag-aalaga ng halamang gamot, pag-aaral ng mga sinaunang aklat, at unti-unting pag-unawa sa mga kwento ng nakaraan. Naging tagapagsalita siya ng mga kwento, hindi para maghasik ng takot, kundi para magsilbing babala at paalala. Dahil sa bawat alamat ng aswang, sa bawat kwento ng kakaibang pamilya, may mga butil ng katotohanang kailangang pakinggan. Minsan, habang naglalakad siya sa gubat, nararamdaman pa rin niya ang hangin na parang may bumubulong. Hindi na ito kasing bigat noon, pero alam niyang naroon pa rin. Hindi na siya natatakot. Sapagkat ngayon, alam na niya kung sino siya, hindi lang anak ng kakaibang pamilya, kundi isang nilalang na may kapangyarihang pumili ng sarili niyang kapalaran. At sa huling gabi ng tag-araw, habang nakatingala siya sa buwan, may narinig siyang bulong na pamilyar. Ang kwento mo ay simula pa lang ng iba pa. Napangiti siya. Hindi niya alam kung kailan muling lalabas ang dilim, pero ngayon, handa na siya. Ito ang kwento ni Elias. Isang anak mula sa kakaibang pamilya, isang kwento ng aswang, ng lihim, at ng pagpili. At sa pagtatapos ng lahat, natutunan niyang minsan, ang pagiging iba ang siyang pinagmumulan ng lakas.